Bago ang lahat, luma muna. Laglag na ang Phoenix Suns after talunin ng Thunder. Hindi man lang pinaabot ng last day ng regular season. Bukod doon, hindi na rin eligible si Kevin Durant sa kahit anong award dahil hindi niya na-meet yung 65 games. Kaya meron na namang isang spot ang papalitan doon at isang player ang posible makakuha ng pwesto ni KD sa All-NBA team. Ang isang player na yon si Cade Cunningham. Naging All-Star, nasa playoffs, top 8 sa scoring, may average pang 26 points, 6 rebounds, 9 assists, 46 and 35%. Posible pang manalo si Cunningham ng Most Improved Player kahit pa siya ay former number 1 overall. Ganun na kasi ang rule ngayon dun eh. Nang umalis din si Woj sa NBA or sa ESPN noong nakaraan taon, ang isa sa mga huling report niya, yung $224 million na rookie contract or extension ni Cunningham. Na kapag napili siya bilang member ng All-NBA team, magiging $269 million ang kontrata ni Cunningham na may additional yung $45 million. Mula 38 to 51 million sa loob ng 5 taon, magiging 40 to 53 million ang pwedeng makuha ni Cunningham kapag napili siya. Siya din ang isa sa magiging highest paid player na merong mataas na kontrata. Posibleng masama siya sa top 10 or top 15. So balik tayo dito sa Suns at kay Kevin Durant dahil may impact kasi yung pagkawala niya dahil sa injury at hindi pa siya umabot sa limit. Magkokos kasi yon ng malaki sa next 5 years. Hindi lang actually direkta yung kay Cunningham pero kung sinong player ang ipapalit talaga sa pwesto niya sa All-NBA team. Pwedeng mag-cause sa trade at transaction sa off-season tulad na lang ni Tyler Hero. Meron siyang 24 points, 5 rebounds at 5 assists. Naging all-star siya ngayong taon. May chance siyang masama sa All-NBA team selection. Meron pa siyang kontrata. Pero kapag nasama si Hero, tataas ang value niya sa market. Yung isa pa doon na hindi pwedeng hindi mailusot na piliin ay si Trae Young, 24 points at 11 assists per game. So magkaka-impact din yun sa kontrata ni Trae Young at maiipit doon ng Atlanta sa next 5 years. Posible siyang i-trade or bigyan ng kontrata din. Depende sa dalawa na yon. Dahil based sa dating best friend ni LeBron na si Brian Windhorst, actually, siya lang yung kilala ko talagang analyst na nagsasabi ng ganito eh dahil totoo naman kasi. Kaya nagtataka din ako sa ibang analyst na hindi nila binabase sa rule. Komplikadong i-trade si Kevin Durant dahil sa bagong salary cap rule at tax apron. Ang nagiging problema kasi ngayon ng mga team yung sa salary cap at tax apron. Kapag tinrade si KD, magiging eligible pa siya sa $120 million na contract extension. Bukod sa package na ibibigay ng isang team para kay KD, kailangan din nilang mai-align si Kevin Durant sa salary cap nila at pwedeng maging komplikado ulit katulad sa Phoenix Suns. Mahirap ilagay si Kevin Durant sa isang contender na team na merong mga player na malaking kontrata sa lineup. Example na lang sa Minnesota, kahit i-trade nila kapalit ni KD ay si Gobert or kaya si Randle tapos maiwan si Edwards at idadagdag si KD, malilimitahan din sila sa salary cap. Hindi na kasi salary cap talaga ngayon ang usapan kundi yung tax apron na. Meron pang rumors doon na may mutual interest na bumalik si KD sa Golden State. Parang lalo atang mahihirapan doon ng Warriors kung hindi nila maisasama si Butler bilang kapalit or nasa package. Kapag ginawa yun ng Golden State na kinuha nila si KD at nilagay nila sa lineup, magiging Golden State Suns lang ulit yun. Dahil mangyayari parang kinuha lang ng Golden State yung problema ng Suns sa tax apron. Kung nasa contender na lineup or team na pwedeng puntahan ni KD via trade, OKC pa rin yung isa sa mga team na best doon. May 1 taon pa silang buffer. Yung isa pa doon, Rockets, kapalit ni Van Fleet. May konting bakante pa doon. At isa pa, Detroit dahil si Cunningham lang naman ang merong max contract. Wala pang susunod doon. San Antonio naman yung isa sa mga team na available pa for 2 years. Kaso nga, hindi pa ganong ka-contender ngayon ang San Antonio. Hindi kasi usapan kung ano pa ang kayang gawin ni KD. Ito kasi yung tinitingnan ngayon. Ano ang mangyayari sa lineup na pupuntahan niya. Ang pinaka best way pa rin kay Kevin Durant, maalis si Bradley Beal sa Suns at makakuha ng ilang player para maayos yung lineup nila. Kesa lumipat na naman siya ng ibang team.